So ayun na nga guys, pinakita natin sa Molino Bacoor yung pabahay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, marami pong nagtatanong sa inyo. So ito po, na-screenshot kong isang katanungan. Ano daw po ang qualifications at paano daw po mag-apply dyan sa pabahay? So sasagutin po yan guys ng ating General Manager po ng NHA na si Mr. Jong Bentay. So, panoorin natin ang full video na to. Kung ano po ba yung mga tanong nyo sa pabahay, ipapakita po natin dito. Kung ano din po mga requirements, kung ano din po kung magkano yung monthly nila, may tubig, kuryente na po ba yan? Titira na lang po ba? Kaya panoorin po natin ang full video po guys. So marami po ditong tanong. So sasagutin po yan ng ating General Manager po ng NHA. At syempre huwag kalimutan mag-like, comment down below at mag-subscribe po tayo guys for more updates pa po. Alright, so maraming salamat po. So panoorin na po natin ang Q&A or yung mga tanong na tinanong namin kay General Manager mismo ng NHA. So ito na po guys. Kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakaluban, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyong babayaran ng NHA beneficiaries? Kagaya nga po ng sabi ko, ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po. Mayroon na po bang gumagana o nakakabit na kuryente at tubig sa kanilang housing units? Oo po, bago po natin sila pinalipat, mayroon pong sa ating mga kababayan, antay-antay nyo lang po ang ginagawa po namin pabahay at mag-apply lang po kayo sa NHA. Ano daw po ang mga kinakailangan o qualification para makapag-apply ng pabahay? Kailangan po ng mga birth certificate. Sa pamamagitan po ng NHA sa ilalim po ng administrasyon po ni PBB. Sino daw po ang mga kwalipikadong beneficiary sa pabahay ng National Housing Authority? Kasama po ba sa mga ito ang walang tirahan o namamalagi sa mga lansangan? Magandang araw po sa inyo. Kami po sa NHA, isa po kami sa mga key shelter agencies ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang NHA po, ang mandato ay bigyan ng abot kaya, ligtas at decenteng pabahay ating mga kababayan na biktima po ng calamity, affected po ng government projects, at iba't iba pa pong meron po mga government employees, mga PWDs, solo parents. Kung papasok po kayo sa naturang criteria, kayo po ay mabibigyan po ng NHA, maging beneficiary po ng NHA. Ang importante po dyan ay kasama po kayo sa poorest of the poor. So binibigyan po natin ng oportunidad, magkabahay, ating mga kababayan na wala pong kakayahan na magkaroon po ng bahay. Okay po. Isa pa po sa itinatanong ng ating mga kababayan, ano daw po ang mga kinakailangan o qualification para makapag-apply ng pabahay? Kailangan po ng mga birth certificate, marriage contract, ID, basta mapatunayan niyo po na pasok po kayo sa qualifications, titignan po namin yan. At pinaka-importante po, hindi po kayo naging beneficiary po dati. Iniiwasan po natin yung mga dati pong binigyan po ng pabahay ng gobyerno, tapos binibenta po, pinapaupahan, tapos kukuha po ulit. Para fair naman po ang mabigyan po ng equal chance sa ating ibang kababayan. Kailangan po bang rehistradong botante ang beneficiary ng pagkakalupa ng pabahay ng Hindi naman po. Basta Pilipino po kayo, magkakaroon po kayo ng pabahay ng gobyerno at papasok po kayo dun sa qualifications. Maaari po ba na magkaroon ng pabahay mula sa ang mga low-income at minimum wage earners na may kakayahan din magbayad ng buwan ng amortisasyon o bonus sa pabahay? Ang pinaprioridad po natin yung mga poorest of the poor. Ito po ay hindi po minimum wage earners, ito po ang informal sector, yung mga wala pong trabaho, yung mga senior citizens, yung mga wala pong kakayahan na magkabahay. Dahil po yung mga minimum wage earners, yung mga miyembro po ng Pag-ibig, pwede naman po sila mag-apply ng pabahay through the Pag-ibig. Mayroon din po bang pabahay para sa mga healthcare professionals? Hindi po natin discriminate whether healthcare professionals po kayo, police, basta qualified po kayo at
wala po kayong kakayahan na magkaroon ng bahay. Ito po yung isa sa mahalagang gustong malaman ng ating pong mga kababayan. Kung magaan ba ito sa bulsa ng ating mga kababayan na mapagkakaluban, magkano daw po ba ang buwan ng amortisasyong babayaran ng NHA beneficiaries? At kagaya nga po ng sabi ko, ito pong pabahay namin ay para sa mga walang kakayahan na magkaroon ng bahay. Kaya nga po katulad pong itong nasa Syudad Kaunlaran, 5-story, 24 square meters po ang bawat unit. Ang binabayaran po ng ating beneficiaryo sa first 5 years po is 1,000 pesos per month. Napakababa. Yan. So pagdating po ng 6 to 10th year, 3,000 naman po at pataas at pataas. Ito po ay upang magkaroon po ng oportunidad na magkaroon po ng trabaho at magandang buhay ating mga kababayan. Ito pa po, naglalaan po ba ng subsidy o tulong ang pamahalaan para sa mga benepisyaryo upang mapagaan ang kanilang pagbabayad sa pabahay? Masasabi po natin na ang pabahay po ng NHA at cost. Kumbaga wala pong kikitain itong gobyerno. Bagkus tulong lang po ito. At mababa po ang aming interest. So ginagawa po namin abot kaya ang aming babahay sa kung nga po 1,000 pesos lang po per month ang ganitong 5-story na building. Nakita naman po, itong location po natin ay maganda, malapit po sa eskwelahan. Paglabas po, meron na pong mall, meron na pong mga fast food. Bukod po ba sa mga pabahay na ipinagkakaloob, ano pong mga oportunidad na pangkabuhayan pa ang ginagawa ng NHA para sa mga benepisyaryo? Mayroon po ba kayong inilalaan na hanap buhay para sa kanila? Dito po sa mga housing projects po namin, nakikipag tie up po kami sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Nilaunch po namin ang aming caravan kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay pupunta rin po sa aming housing project at i-offer po kami ng services. Meron po diyang bentahan ng murang bigas, gulay, PSA, LTO, NBI para ilalapit po namin ang serbisyo ng gobyerno sa aming mga benepisyaryo. Ito pa po, ang isa pa pong katanungan. Pasensya na po kasi ang ating pong mga kababayan talaga pong napakaraming gustong malaman. Bilang nagsama-sama pong mga vloggers, inipon po namin yung mga katanungan ng ating pong mga kababayan. Ililista po namin para isahan na lamang po. Pasensya na po. Ito pa po, sa paglipat po ng mga beneficiary, mayroon na po bang gumagana o nakakabit na kuryente at tubig sa kanilang housing unit? Oo po, bago po natin sila pinalipat, meron pong kuryente yan, may tubig din po yan, kompleto po yan. Kaya nga po, bigay po natin, yung mga beneficiary naman po natin, unti-unti na po lumilipat sa kanilang mga units. Okay po, ito pa po ang isa pa po. Ano pong mga amenities ang kasama sa ipinagkakaloob na relokasyon ng NHA? Ang standard naman po, automatic po ang housing project po ng NHA. Meron po yung tinatawag na community facilities. Meron po yung basketball court, meron po yung eskwelahan, terminal, at papalengke. So, at ito pong project na to, sa labas po, meron po commercial na itatayo. So, maganda po to at ang mga nandito po ay in-city relocation po ang tawag dito eh. Nasa Bukor po tayo, yung mga taga-Bukor rin po ang nakinabang sa pabahay po. Okay. Ilan po ang housing target ng NHA sa ilalim ng 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos? Ang target po ng NHA is 1.3 million. Ang datos na po niyan ay bilang ng mga ating kababayang mahirap, informal settler families na wala pong pabahay. So yan po ang pinaprioridad natin. So hopefully po, bago po matapos ang pleno ng Pangulong Ferdinand Marcos, mabigyan na po natin ng pabahay ang bawat informal sector at ang mahirap nating kababayan. Okay po. Ano po ang kasalukuyang estado ng NHA Charter? Ang NHA Charter Renewal po, ngayon po, nag-file na po si Congressman Sandro Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sa House. Nag-file din po si Senator Amy Marcos, Senator ABSO at Senator Tol Tolentino sa Senate. So, umaasa po ako na within the year po, tapos po yan. Nangako naman po ang ating presidente na isa-certify po as urgent. Okay And alam po. niyo naman po, prioridad po ng ating Pangulo na magkaroon ang mga pabahay. Okay po. Sir, comment nyo lang po, maaari po ba kayong magkomento o
ukol po sa kalagayan ng lupang arenda sa Rizal, ito po ay sasailalim sa demolisyon upang matayuan ng pabahay. Hindi ko po alam yung detalye, so hindi po makapag-comment. Okay, sir. Baka ho mayroon kayong naisabihin o mensahe sa ating pong mga kababayan bilang panghuli po. Sa ating mga kababayan, antay-antay nyo lang po ang ginagawa po namin pabahay at mag-apply lang po kayo sa NHA at susubukan po namin mag-ground break, mag-construct at mag-turnover ng mas maraming pabahay. Kung pwede po, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, gagawin po namin yan. Mas marami po, mas maganda. May mensahe lang po sa ating mga kababayan, yung mga kooperatiba, yung mga TODA, yung mga homeowners association. Kung kayo po ay may nakikita project o yung kanino pong tituluyan ay gusto nyo po magkaroon po tayo ng project dyan, pwede po kayo pumunta sa aking office at pag-uusapan po natin yan kung ano pong pwede namin maitulong sa inyo. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Salamat, sir. Sir, paano po sa mga OFW? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.